Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you, Kuya JR, for leading us in worship. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit, for your presence today. Ngayon ay signal number 3 ang Manila, signal number 3 ang Pilipinas, pero we're standing still. Our God is our priority. Okay? Priority pa rin natin. Ang iba natin mga kapatiran, hindi na makapag-church dahil sa ibang area, sabi nila sa Bicol, malakas ang hangin. Sa Masbate, malakas ang hangin. Sa Catanduanes, andun ang mataki na sa Goa Cabarines, sir. But still, let's stand with this, that the truth is still stronger and in control of everything. Okay ba kayo? Pakibigyan ka ng high five ang katabi mo, pakisabi sa kanya, malaki ang Lord natin. Malaki ang Lord natin. Still we're fighting. Kaya ang encourage ko sa mga believers, please huwag tayong aatras. At this point in time, ang unbelievers, itong world ay nangangailangan ng presensya ng Diyos sa buhay natin. At kapag tayo umalis, ako nga, ang burden ko, ang aking mga realization for the past few weeks, na Lord, kung ako ay salt and light of the earth at hindi man lang maramdaman ang aking pagiging preservative dun sa aming community, it's useless ang aking Christianity. Kaya better na tayo dapat laging andun sa kanila, though hindi man sila naniwala, hindi na tayo pinapasalamatan, ang blessing ni God nakadikit lagi sa mga believers. Kaya dito sa atin, pinag-uusapan natin ito, we're strengthening once again our faith. Mga kapitbahay natin, takot na, ang iba nag-evacuate na, pero still, we believe, pwedeng tumigil yan anytime. And we're praying, pinag-pray natin kanina, pinag-pray natin ang araw, sinasabi ko nga, if itong hindi na ito nature, kung ito ay mayroon ng kasamang spirit, you are not welcome in the Philippines. So dapat mag-stand tayo because our calling is Philippines, not only for Mandaluyong or just a region of the Philippines. Kingdom priorities. Ito na namang isa na naman na to. Medyo kaiba na naman ang kanyang approach. Pero ang nakita ko lang dito sa series number 2 ay mas magiging clarification ng ating ginagawa every day so that we can glorify God the way na gusto niya sa atin. And reminder, malapit na November 9 ngayon, 20 days to go, meron tayong water baptism sa Antipolo. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-enlist, please enlist yourself para at least mabilang natin para sa pagkuha natin ng sasakyan sa ating pagpunta doon. Okay, kung may mga questions kayo, si Kuya JR lang, sina Led, sina Alice, kausapin nyo lang para sa ating water baptism. And by the way, meron na tayong schedule. Ang date na lang ang inaantay natin dyan. Meron kaming dyan sa ating table talk, pakisulat sino ang iimbitahin mo para at least mabilang na natin. Ang pangalan ng area na yan ay Chowking EDSA Arayat Branch. So, yan na yan. May mga numbers dyan sa inyo na nasa online. I'm encouraging everyone na kung gusto nyo umattend, pwede kayong dumalaw dyan. Ayan, may numbers sa baba so that you can ask. Sa mga walang Sunday day off na nandito sa Metro Manila, you are all welcome. So, para sa lahat, good morning and good morning sa mga tinatamaan ng malakas na hangin. Wala naman daw masyadong ulan. Ang iba, hangin lang. Kumbaga, in Jesus' name, we are not welcoming this distraction. Gusto ko lang encourage ang bawat isa sa inyo na kung paano ko tinitingnan ang bagyo, paano ko tinitingnan ang calamities, anything na naandun yung purpose ni Satan sa John 10:10, nag-i-steal siya ng peace of God, nag-i-steal siya ng joy, nagdi-destroy siya ng ating bansa, ng ating relationship, nagki-kill siya ng tao, pumapatay siya. So sabi ko, hindi na pwede ito. Normal ang malakas ang hangin para maging malinis ang ating kalangitan. Kailangan natin bumaha paminsan-minsan dahil ang kanal natin is stagnant. Pero kung destructive na ito masyado, parang ibang spirit na ito, we have to cast out and we have to say, in Jesus' name, get out Satan. Tandaan natin, ang mga anak ni Job ay namatay dahil sa mighty wind ang gamit sa Job chapter 1 verse 7 na mighty wind ang ginamit at ang nag-initiate ay si Satan. So may nagagawa pala siya ron. Kaya it's time for you to accept kung kailangan talaga may malakas na hangin or kung ito naman ay destructive, you have to rebuke that. Yan ang part natin. Meron tayong authority over nature. Remember, in the kingdom of God, you will rule everything here on earth that creep it along. Yan ang binigay sa atin ni God. Pag-usapan natin sa mga susunod para ma-enjoy natin. And most of all,
Please remember this. Wala pa itong date. Pwede ito magsimula ng last week ng November or first week ng December or possible January. Hindi natin ito minamadali. Tinitingnan lang natin ang tao muna para hindi sila mawindang at mawala sa ating direksyon. Okay? 211 Ministries, Cubao, ang ating midweek service. Welcome kayo lahat dyan. Now, let's go to our series number 2, Kingdom Priorities. Natatakot na ba kayong iba? Lumikas na, tayo andito pa rin. We're worshiping God, we know, kasama natin siya. Wala dapat tayo katakot dahil alam natin si God ay in control of everything. Gaano man kalakas ang bagyo, hindi pa rin siya lalakas sa ating Panginoon. Kaya sabi ko nga, ang lagi kong pinapakinggan ng music yung God sees the storm from the other side. Kaya dikit ka lang kay Lord. Si God ang nakikita, ulap lang. Tayo dito sa baba, andito lahat. Kaya nga, dikit ka lang kay God. So, kingdom priorities are a set of values or things that is very important to you and actions that are aligned with the teaching of Jesus Christ, placing the kingdom of God as the first and most important priority in life. Ang pinaka-first and most important sa atin ay kingdom of God. Why? Yan ang teaching ni Jesus Christ. Hindi niya sinabi na, seek Jesus Christ. Seek God. Although when you seek the kingdom of God, ang una mong aabutan dyan ay ang king. Yung pa din naman, ando naman. Okay? Anong purpose natin? To increase our efficiency in life. Gusto natin, sino gusto sa inyo na mumuhay araw-araw palpak? So, kailangan natin mag-focus. Focus our times. Kayo nga, ang inyong mga camera, ayaw nyo ng yung maliwanag yung nasa likod, tapos kayo blurred. Baliktad. Focus pa rin. Focus our time, talents, resources on what is important to God and prevent time wasting and energy draining activities to complete God's promising and rewarding tasks. So anything na ginagawa natin dito, lagi tayong nakadikit, nakaparallel sa ministry at teaching ni Jesus Christ. Kasi pwede tayo mawindang by interpreting the scriptures na pag itatabi mo sa kay Jesus, hindi niya naman ginawa nung naandito siya. Yan ang ating outline for the whole month. Sa inyo na wala rito at sa inyo na first time manood sa amin sa FB page or sa YouTube channel. Last week, kingdom. The first priority, the first is not second. When we talk about kingdom, pinag-usapan natin dyan na ang bawat Kristiyano pala dapat meron kang OS, operating system, the government inside of you. Kasi dito sa mundo, maraming opinion ng tao. Maging sa sarili mo lang, bago mo pakinggan ang social media, bago mo pakinggan ang iba, ang sarili mo lang may opinion ng iyong emotion. Meron kang personal government, emotion mo lang. Marami nang sinasabi. Ang naiisip mo lang, ang dami nang sinasabi. Kaya dapat naka-anchor ka doon sa kingdom government ni God. Iyon ang operating system natin. Like Android cellphone, meron siyang Android na operating system para mag-function ng tama. Huwag mo haluluin yan. Ngayon nakita mo, ay ano kaya, lagyan ko kaya itong aking Android ng kape. Ibabad ko sa kape, riyan o. Ilagay natin para at least mag-ooperate kaya ito, bro. Mahilig tayo sa kape. Hindi po pwede. So kingdom, and now pag-uusapan natin ang righteousness. Then next week, family, work, ministry. Ang panglim-anim niya, nasa iyo na kung lalagay mong hobby mo, kung mahilig ka sa tennis, mahilig ka sa mountain biking, doon na lang yun. Pero ito ang first 5 priorities na kita natin sa Bible beginning from Genesis to Revelation. And so let's start with series number 2. Ang series number 2 ay righteousness. Ang una ay kingdom of God as operating system. Ito naman ay guide for your daily lifestyle, righteousness. Pero gusto ko itanong sa inyo, ang righteousness ba, ibig ba sabihin ito kanya-kanya? Nakarinig na ba kayo ng isang tao na pinagmamalaki? Ako righteous ang ginagawa ko, tatanggapin ako ni God. Why? Kasi meron akong foundation na kapag paaral ako, Maylin, ng 10 estudyante. Napatapos ko yun, may allowance at may naka-enroll pa ngayon na 10. Hindi ba ako tatanggapin ni God? Ang iba nga dyan, ikaw, Jeff, may napaaral ka na ba na 3? Napag-graduate mo, nabigyan mo? Oh, nagsisimba ka pa, may napaaral ka ba? Ako, hindi ako nagsisimba, pero may napaaral ako. Tama ba yun? Righteousness ba yun? Righteousness yun. Tama yun. Pero ang tanong, accepted ba ni God yun? Ano ang accepted na righteousness at anong hindi? Merong kaibigan na sabi niya, Pastor, may kabit nga ako, may anak ako sa labas. Pero napaaral ko lahat, nasusuportahan ko. Ang iba dyan, hindi pa nga papakain ang anak nila. Nagsisimba pa. Oh, sino sa amin ang matino? Galing.
Sa inyo na nasa leadership training, ang topic natin dyan, pinag-usapan natin last week, ay humanism. Isa yan sa religion na tumatakbo by own reason. Ayan na. Ang humanism ay reasoning. Dito dinadaan. Pero ang tanong, acceptable ba ni God dyan? Kung kayo nakausap kayo, ikaw Kate, nakausap mo. Ikaw Kate, nasuportahan mo ba, natulungan mo mga kapatid mo, magulang mo? Ako nga. 5 anak ko sa labas, Ronel. Pero napapakain ko, napaaral ko. Nakatira pa sa condominium, bawat bahay, may kanya-kanya silang bahay. Sasabihin mo ba sa akin masama yun? Ang iba dyan, Jeff, wala makain. Ano ba itong righteousness na ito? Kanya-kanya ba ito? Lord, itong aking righteousness. Pagdating ba natin sa heaven, sa judgment day, Joby, anong righteousness mo? Lapag mo. Ito na ngayon magkakagulong. Ako, pastor, yung matanda dyan, tinawid ko. Tinawid mo. Righteousness. Ang problema, hindi tatawid. Problema nito. Ano gagawin natin ngayon yan? Di namura ka, yung righteousness mo, namura. Hindi ako tatawid, Edwin, tinawid mo ako, pakialamero ka. May mga time na, kung sa reasoning natin, papaano yan, Mako? Ano ang tatanggapin ni God? Ako, Lord, nag-abuloy ako. May patay nung isang araw, nag-abuloy ako. Tapos may tumawid na matanda. Is that a righteousness? Kanya-kanya. Ako, may kabit ako, pero pinapakain ko ng tama, hindi ko inaaway. Sinusuportahin ka original na family ko. Yan na. So, simulan natin. Ang sabi sa Bible, seek first, napag-usapan natin last week, first is not second. His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. Ibig sabihin, first din ito, kasama ito, kasi kingdom of God yung una, at ito ngayon ay seek first the kingdom of God and the kingdom's righteousness. Ibig sabihin, kung pinapahanap ito sa atin ni God, wala ito sa akin, wala ito sa iyo. Okay, dandahanin natin ha. Itong part na ito, itong word na righteousness, magulo ito, masalimuot sa pag-uunawa ng mga tao. Kaya aayusin natin. Ibig sabihin ito, wala ito sa iyo. Kaya yung aking paraan, yung aking reasoning, na kaya ako tatanggapin ni God, kasi may napaaral ako, may foundations ako. May anak nga ako sa labas, pero pinapakain ko, pinaaral ko. Wala ito sa iyo. Ano ibig sabihin nitong righteousness na ito? Para hindi tayo malito. Ako, kaya ako binibigyan allowance ng daddy ko, ng mami ko, kasi nag-aaral ako na mabuti. Nangungupya nga ako, pero pasado ako. Kaysa bagsak ako, alin tama? Alin tama, Ronel? Uwi ako sa inay na binigyan mo allowance, tatay kita? Bagsak ako? Papagalitan mo ako. Siya, nangupya ako, pasado naman. Sasama ko mga daddy ko. Summa cum laude. Pero kinopyahan. Anong gusto mo? Hindi ako nakagraduate o nakagraduate? Pag hindi ako nakagraduate, baka ma-heart attack ang tatay ko. Ngayon nakagraduate ako, kinopyahan nga lang. Masaya naman ang daddy ko. Tama ba yun, Jeff? Ito na tayo. We're running on righteousness, kaya lang different ang approach. Saan ba talaga ang tama? Kingdom righteousness is the state of being right with God, not being right with others or your thinking, and living according to His standards, which is a central theme in Jesus' teachings. It's not about self-made morality, but about an internal, God-given righteousness that is a result of relationship with Him. Dandahin natin yan, ipapaliwanag natin. At ito lang so far ang aking pinag-aralan, na 1 point lang tayo. 1 point lang ito. Lagi tayong 2 points. 1 point lang, Joby. Uwian na. Para hindi tayo buti ng... Kaya lang 1 point ito, mahaba. Tapusin natin. The word righteousness as next to the kingdom in our priorities in life, according to Matthew 6:33, means the righteous scriptures of God. Ang ibig sabihin ng righteousness dyan ay scripture. Hindi yan ibig sabihin ay action ko, reasoning ko. So, ang series number 2 natin, this is more about evaluation of ourselves, kung ang ating righteousness ay naka-base sa scripture or naka-base sa opinion ng iba o reasoning ng iba. Kaya ko ginawa yan kasi ginagawa yan ni Nas eh. So, saan naka-base ang aking reasoning, ang aking righteousness? Kay Nas, kay Jeff, kay Joby? So pag sinabi nating righteousness dito, meron kang confirmation ang Bible. Na pagdating mo sa judgment day, Lord, ito yung ginawa ko dahil yan ang gusto mo. Obedience. Hindi yung ginawa ko yan dahil
Responsible ako eh. Responsible ako. Kabit ko yan. Anak ko sa labas yan. Pero responsible ako. Tama, Joby? Ayun problema. Tanong, tama. Tatanong, paano sasagot? Tama, Jonathan? May tama. So, yan ang kaya nga dapat maintindihan natin. Ano ba yung righteousness na sinasabi sa Bible? Kasi marami na rito ang litong-lito. Nakagraduate ako, hindi na-stroke tatay ko. Bakit? Nagpaso ako sa stage. Pero although kinopyahan ko, nangopya ako. Sandali. Yan bang righteousness? Is that based on the scripture? Okay? Point number 1. At nag-iisang point lang yan. Meron lang yan sa point A and B. Presumed self-made righteousness versus kingdom-accepted righteousness. Yan. Self-made, presumed. Ang ibig sabihin ng presumed, sabi ni Tita Miriam, kilala ito ni Sena, Tita Miriam Dictionary. Okay. Presumed. Ang ibig sabihin ng presume ay nanguhula ka. Nag-speculate ka na, okay, tatanggapin ako ni God. Tatanggapin ito ni Jeff. Okay to kay Denise. Okay to kay Joy. Na hindi mo man sa tinanong kung iyan ba ang standard niya. Okay to kay Ria. Okay lang, maintindihan ako nun. Na pagdating sa judgment day, will you be accepted? Supposing or guessing? So mga kapatid, huwag tayo maging asumero at asumera. Dahil sa judgment day, walang explanation. Walang explanation. Pag nag-submit kayo ng exam ninyo, bakit ito ang sagot mo, Chia number 1? Walang ganon eh. Lalagyan lang ni teacher ng X or check. Pag nag-submit ka gano'n ba? Kiona, pag nag-submit ka ng papel mo sa exam, Kiona, bakit ganito ang sagot mo? Ay, mampalitan ko. Pwede ba ganon? Sa judgment day, X or no. Paano ba ito? Check or no. Dapat ganon. Okay? Parang mali ka, Joby. Ayusin mo, Joby. Kasi nakatingin sa akin kaya gano'n. Kita mo yan, ipapasok na naman natin sarili nating reasoning. Sabi na nga ba eh. So, number 1, presumed salvation. Ayusin natin ito. Tingnan na lang natin. Sa presumed salvation, haka-haka. Tinatry natin at ito ang maraming maririnig natin. Nagsisimba ako para mabawasan ang kasalanan ko. For what? May nakalagay ba sa Bible na pag nagsimba ka, save ka na? Ang iba nagpipinitensya. Paluin ang sarili, malapit na naman ang mahal na araw, pagdating ng next year. Ang iba namamanata, meron ako katulad yan, papasok ang December, meron ka na naman yung simbang gabi. Sambang gabi or sambang araw. Ano yan? Anong gagawin ni God yan? Meron bang sinabi si God na pag ginawa mo yan, nagsasakripisyo tayo? Alam mo, Jeff, kakainin ko na lang, sinubo ko pa sa iyo. Hindi ba ako iintindi ni God? Yan na. Para yan dapat sa akin, anak, sinubo ko, nagsasakripisyo ako para matuwa si God. May mga responsibilities tayo na tama. May mga principles sa Bible na pag in-apply mo, katulad ng you reap what you sow, pag tinanim mo, aanihin mo. Kahit non-Christian. At dito sa earth, pag umulan, tatamaan ng believers at unbelievers, sabi sa Psalms. Pero pag pinag-usapan natin ang salvation, merong scriptures, righteous scriptures si God na pwede yan. Ang iba nagpapakabait. Alam mo, nako, gigil na talaga ako sa Ria Joy. Gigil na ako. Buti na lang. Takot ako kay God. Ayan. So, hindi faith ang meron ka, kundi takot. Katatapos lang ng ating undas. May nasunog sa Mandaluyong. Dahil mali ang pagkasindi ng kandila, sinindihan sa ilalim, hindi sa taas. Di sunog ang kanilang kapitbahay, pati bahay nila. Di ba? Ang laki nun. Joy, ikaw ang unang binagsakan ng ABS nun. O, ang dami na sunog. Ngayon, kapag nagsindi ng kandila, anong sinasabi na para baliwanagan ang daan ng mga namatay? Ayan na. Accepted ba kay God ang kandila? Saan mo nakuha yan? Ito na ngayon. At marami pa tayong mga kapanipaniwala. Huwag asumera, dahil hindi mo pwedeng maklaim yan kung walang pre-promise. Remember our God, the kingdom of God is a covenantal. With a covenantal king, na gagawin ka ng part niya, gagawin ng part mo. Ang problema, nagkanya-kanya tayo. Ang tawag nito ay humanism or human religion. Human religion based on reason. Ito ang naiintindihan ko. Pastor, ito, lumaki na ako na ganito. Kaya nga sa kingdom of God, kingdom means only the king is the final authority. Ang word niya. Walang pwedeng opinion. Hindi nagbutuhan kay pastor, siguro talo si God eh. Pwede ba natin talunin si God? Butuhan tayo dito sa church na pwede natin gawin yung yung okay may kabit-kabit, okay yung nagsusugal, okay yung adik-adik. Kasi ang iba nga ginawa ng democracy ang church eh. So nanalo ngayon ang pwede adik-adik si pastor.
Pwede ba yun? Nagbutuhan tayo eh. Hindi kasalanan yun. Ayan na. Kaya wag mong papalitan ang standard ni God, ang OS ng church. Kingdom government. Not democracy, not dictatorship, not capitalism. Kaya di ba? Ang dami nagkakagulo, split na church. Kasi ang pera ng church, lumalaki na. Invest natin. Yan, capitalism. Nakita nyo, kingdom pa din, ang sabi ni God. Number 2, presumed grace. Mga kapatid, gusto kong makita nyo ito na halos ganito maririnig mo sa ilang mga religious people na sila itong nag-worship, purihin ka Panginoon. Leaders din sila ng church. Nagba-Bible study din sila, mga teachers. May ministry daw. Pero ang kanilang lifestyle, ang pinagbabawal ni God na sin. Ngayon, sabi nila, ligtas na sila. Pero ang ligtas, dapat ikaw ay nasa bago ng lifestyle. Bakit andyan ka pa rin nalulunod sa kasalanan? Niligtas ka ni God sa kasalanan, pero naandyan ka pa. It's a big question kasi ang laging sagot, hindi, gracious naman si God. Pero tatanungin ko kayo, saan ka naligtas? Pinalaya ka na sa kulungan. Bakit ka naandyan sa kulungan ni Satan? Yan ang isang malaki. Kaya nga, huwag kayong padadaya doon sa explanation and reasoning ng tao. Dapat righteous scripture ang magsasabi kung ano ang tama. Gusto ko ipakita sa inyo, babalikan ko na itong Matthew 7:21. And be careful about those. Kaya sabi nga, may isang maingay ngayon sa YouTube na ang daming pastor and ministers nasa impyerno. Why? Look at this. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will. Only he. May word na only, hindi yung, ay maintindihan naman ako. Of my Father who is in heaven. Gusto kong banggitin sa inyo, yung sinasabi lagi sa Matthew 8:35 na nothing can separate us from the love of God. Neither earthquake, nor famine, nor war. Wala po dong adultery na nakalagay. Pagnanakaw, corruption. Ang sabi doon ay natural calamities and issues of this world, hindi kasalanan. Verse 22, many will say to me, Lord, 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 nag-preach din kami ng iyong word, nagpalayas din kami ng diablo, nag-perform kami ng miracles. Meaning to say, mga ministers talaga ito. Katulad ko ito na pastor, na nagdi-deal din ng inner healing and deliverance, kakast out ng demons, pero ang problema nila, ang lifestyle na ito. Then I will tell them plainly. Ano sabi ni Jesus? I will tell you, derecho. Hindi kita kilala. Sandali, Lord, nag-preach ako ng Bible mo. I never know you. Hindi kita kilala. Away from me, you evildoers. Asan ngayon ang iyong reasoning at ang reasoning natin na gracious naman si God, Joby? That is your personal righteousness. Your personal government. Ang sinasabi ni God, righteous scripture. Na dapat may confirmation. Kung mag-claim ka na sa'yo yung lupa na yan, asan ang papel mo, Edwin? Hindi, sabi ng lola ko, kahit sabi ng lola mo yan, wala kang papers, wala. Ganyan sa kingdom of God. Meron tayong papers, meron tayong covenant at kasunduan. Alam mo, Lord. Kaya everyday ang ginagawa mo, alam mo may righteousness ka, may holiness kang ginagawa and accepted by the Lord. Kaya sa atin mga kasama na naglalaro sa kasalanan, naalala niyo yung prostitute na babatuhin sana ng mga pariseyo? Sabi ni Jesus na may karapatan na dapat siya bumato nito kasi makasalanan. Sabi niya, neither I. Go and sin no more. Kaya sabi ko, alam nyo, dati akong addict. Sugarol ako. Wala akong galang sa magulang ko. Ngayong born again ako, lalong lumala. Wala. Saan mo nakuha yan? Saan mo nakita yun? Presumed offering. Ito tandaan natin. Ito, meron akong mga kaibigan na maangas talaga sila dahil may kaya sa buhay. Kaibigan namin ito ni Edwin. Yung kinikita nila sa corruption, malaki. Kaya malaki rin sila mag-tithes and offering. O, ito na, pag-usapan natin. Ang laki nila mag-donate sa church. Pwede ba ito? Kung nakakorrupt sila ng 10 million, magkano ang 10% on 1 million? Ikaw, Joy, nakapagbigay ka naman ng 1 million sa church? Ako nakapagbigay 1 million. No? Hindi ba ako intindihin ni God? Ayan na. Own reason. Di ba? Sino malaki sa atin? Ikaw, kahit nakapagbigay ka na, 500,000? Ako, isang bagsakan lang yan sa offering. Tithes and offering lang. Ikaw na, sa kapagbigay ka na? Ako nagbigay. Pag-donate pa nga ako ng sasakyan dyan sa church. Pero saan niya kinuha yan? Ang sabi ni God sa iyong income,
Ay, income nga naman yun, di man yung outcome. Kaya gusto ko maintindihan natin ang ating mga offering, dapat merong scripture kapag nagbibigay tayo dahil alam mo kung anong babalik sa iyo. Okay? Tandaan natin ang sabi, gusto ko ito, nung si God naghingi ng offering kay Abel at Cain, ito yung kay Abel accepted. Kasi in terms of salvation, kailangan mo talaga may kabayaran ng kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan, may blood. Pero ang inoffer ni Cain ito, ang kanyang gulay. Hindi masama magbigay ng gulay kay God, pero may mga offering sila iba-iba sa Old Testament. Anong sabi ni God nung nagbigay? Mali bang mag-offering? Nagbigay ko ng offering, pinaghirapan ko yan bilang magsasaka. Pero ang sabi ni God, Cain, if you do what is right, will you not be accepted? Ayan na. Kung tama, ayan na naman yung right na yan, o righteousness. Kung tama ang ginawa mo, ba't ka nagagalit? Pinatay niya si Abel, di ba? Bakit ka nagagalit? Kung tama ang ginawa mo, accepted kita. That's why itong pinag-uusapan natin na Kingdom's Righteousness, series number 2, it talks about, Lord, tanggap mo ba ito? Tanggap mo ba itong aming ginagawa? Kaya itong tanong ko sa inyo, sa lahat ng ginagawa mo at pinagmamalaki mo, at sa ating mga viewers sa YouTube at FB, hindi para pagalitan kayo, kundi paki-evaluate ang ginagawa mo. Baka ang ginagawa mo, nagpapagod ka lang, hindi accepted ni God. Uulitin ko ito sa bawat isa sa atin na nandito sa center at nasa nanonood. If you do what is right, will you not be accepted? B, Kingdom Accepted Righteousness. Ito yung accepted. Babalikan na naman natin in Matthew 6:33. As simple as that, seek first His kingdom, the kingdom of God, the operational system, the operating system ng isang church at ng pamilya, and His kingdom righteousness, and all these things will be given to you as well. Mga kapatid, nagtatanong ba kayo bakit hindi mo nararamdaman ang blessing ni God? Kasi ganito yung nangyayari, kingdom naman ang aking pinaniniwalaan, pastor. Pero ang problema natin, huwag mong tatanggalin ang righteousness. Basahin natin. But seek first His kingdom, and hindi mo pwedeng ituloy yan. Sa all these things will be given to you as well. Huwag mong puputulin ang covenant ni God. Ang scripture. Magbabago. Kaya ka makakarating dun sa all these things will be given to you kasi naandun yung but seek first His kingdom and His righteousness. Anong sabi diyan? Babalikan ko, His righteousness. Righteousness ni God, not your righteousness. Not my own reasoning. Not my own personal government. Si God pa din. Kapag sinabi ni God, no. Last Tuesday, guest ako sa DZME, ang topic ay mental health, mental disorder, mental illness. At alam mo, ang word lang sa akin ni God, ang reason kung bakit marami ang nawiwindang ang buhay, marami ang nagkakaroon ng depression, yun yung nasa mental illness. Marami ang ibang nawawala, schizophrenic, bipolar. Simple lang, wala silang OS sa buhay. Wala silang foundational truth ng Bible. Na kung ano lang ang marinig, sige. Narinig mo dito, sige. Parang cellphone. Narinig mo may Android, sige, Android ang OS ng aking cellphone. Tapos may narinig ka dyan, sige, ilagay mo. Pwede pa daw ibabad sa peanut butter. Sige, ibabad mo ang cellphone mo. Baka bumilis ang galaw. Huwag mong paghalo-haluin yan. Hindi pwede yan. Sa kay God, hindi pwede ang dalawang OS. Isa lang. Hindi pwede ang OS kay God na Kingdom of God and Kingdom of Darkness. Sabi ko nga sa inyo, sa kay God, isa lang. Ayaw ni God ng spiritual prostitution. Kung siyang God mo, siya lang. Hindi pwede kay God ang 99% si God. Kingdom of God ako, pero 1% akin. Tandaan nyo, ang 1% nag-grow. Later on, wala na si God. Nag-grow na yung kingdom of darkness or personal government mo sa buhay mo. Tingnan natin accepted salvation. Paano ako natitiyak ko na righteous ako sa harapan ni God? Ang kaligtasan ay dahil sa ginawa ni Kristo, hindi dahil nagpastor ako. Kaya ako nagpapastor dahil ako ay righteous in the sight of God. For just as through the disobedience of Adam and Eve, the many were made sinners. Nagkasala tayo hindi dahil sa ginagawa natin araw-araw, dahil sa ginawa ng ating ninuno. So, also through the obedience of the one man, Jesus Christ, the many will be made righteous. Ang aking katuwiran, ang aking pagiging matuwid sa harapan ni God ay Kanya. Minimaintain ko na lang ito sa aking part sa buhay ko. Hindi ako righteous dahil nagpastor ako.
Dahil accepted ako ni God, tinawag niya rin ako, nagsiserve ako sa Kanya with the righteous scripture as my God ang release ko para ako matanggap. Hindi dahil sa tumutulong ako sa mahirap, kahit ako nagnanakaw, nagbibigay ako sa church. Kahit ako may kabit, kayo, napapaaral ko ang aking mga anak sa labas. Kayo, wala nga makain ba sa squatter? Ako yan na. Iklaro natin ito at wala tayong tinatangi, still the Bible must be the ways of God. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Pag-usapan pa natin. Kailan ka nagkaroon ng eternal life? Klaro dito. Righteous scripture. 1 John 5:12, he who has Jesus Christ has life. He who does not have the Son. Pero nagsusupport ako sa mga anak ko sa labas. Nagpaaral ako, may foundations ako. Kayo. Sino ba nagpa-semento ng kalsada na yan? Yung dike dun sa ang laki na tinulong ko dun. Tama, pero sabi ni God, mag-usap tayo. Meron ka bang Jesus Christ sa buhay mo? Kung wala kang kahit magkano binayaran mo. Ang nangyayari ngayon, sinusuhulan natin si God. Kaya be careful about the humanistic view philosophy, humanistic religion, that they base their faith on their own reasoning. He who does not, ang kulit ni God dyan, binaliktad pa. He who has the Son, he who does not have the Son, does not have life. Kaya yung ginawa mo dito, on your own reasoning, your own understanding, remember Proverbs 3 verses 5 to 6? Do not dwell on your understanding. Do not trust your understanding. Scripture pa rin tayo kasi ang kingdom of God, Kanya yon. Hindi po pwedeng kasama ka. Hindi accepted ang democracy sa kingdom of God. Okay, number 2, accepted Christian lifestyle. Kung sinasabi ko na believer ako, ang sabi ni God with the righteous scripture, Colossians 2:6, so then just as you receive Jesus Christ as your Lord, continue, hindi sinabi na stagnant to live in Him. Or go back to your old self to live in Him. Ang sabi, continue. Ibig sabihin, you have to leave this place kung nasaan ka ngayon. Kung dati akong addict, dati akong sugarol, dati akong may hindi ginagawa na tama, I have to continue and leave everything behind. Iiwanan ko ng aking old self. Pastor, wala naman ako nasasaktan. Ito, narinig nyo ba itong kwenta, itong reasoning? Pastor, yung sigarilyo, ako lang naman wala naman ako sinasaktang iba. May nasasaktan ba akong iba? Oo, may inom nga ako, Pastor. Nagsasebo ako pa unti-unti, pero hindi ko ninanakaw. Pinagtatrabahoan ko ito, Pastor. Yan na. Continue to live in Him. Kung ito ay temple of the Holy Spirit, huwag mong ibabandalize. If my body is the temple of the Holy Spirit, sa palagay nyo sa Temple of Solomon, pwede ba tayo mag-vandalize doon sa temple? Hindi, huwag mong dudumihan yan. The same with this body. The reason kung bakit nag-exercise ako, hindi na para sa akin because I don't live in this body for my own, but I live for Jesus Christ who died on the cross for me, who loved me and died on the cross for me. Galatians 2:20. Para sa ating last na application questions. Ito ang tanong ngayon. Bakit hindi tanggap ng Diyos ang presumed self-made righteousness? At number 2, bakit hindi natin matatanggap ang all these things will be given to you as well na promise sa Matthew 6:33 kung hindi maging priority ang kingdom's righteousness? Let's pray. Father God, salamat po sa clarity na hindi pala kami pwede magbigay ng aming own reason, own personal government dahil hindi naman aming kingdom ito. This is yours. And God, thank you na maging sa aming pamamahay, we will apply the operating system, the kingdom government, para meron kaming pagkakasunduan. The same with me, the same with our lives, God, in our hearts. Na Lord, isa lang ang righteousness. Galing sa scripture at hindi galing sa ibang opinion and reasoning. God, purihin ka. Salamat kahit signal number 3, signal number 3 din namin, narinig ang iyong voice, ang iyong still small voice, that you are here teaching us to advance your kingdom and to live with godly peace because we know lahat ng gagawin namin ay accepted in your presence. Purihin ka, we'll lay down everything, the righteousness na ginawa namin ngayon, at salamat sa pakikinig sa amin, salamat sa protection, sa bagyo,
At higit sa lahat, hindi lang para sa amin. We don't want to be selfish, God. Protect the Filipino people as well. Believers man o hindi, dito sa jurisdiction na binigyan mo sa amin, ang Pilipinas. Cover us with your protection na wala nang mamamatay, walang masasalanta, masisira na gamit, no stealing, killing, and destroying si Satan, because we believe and I declare for the glory of Jesus that we are covered, we are protected, and this is our faith in our declarations. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin si Lord.